Ang kwento ni Jella, 28 years old. May dalawang anak na sina Luis na 7 years old at si Leia na 5 years old. Hindi nakapagtapos ng college si Jella dahil sa edad na 20, nag-asawa siya ng hindi na pag-isipan ng mabuti. Dahil dito, ngayon ay nahirapan sila sa buhay. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo ng asawa niyang si Leo. Leo, wala ka bang balak? Nakikita mo bang mga anak mo? Halos wala na tayong makain. Hindi ka pa maghahanap ng paraan para makapagtrabaho? Wala na akong mahanap na trabaho, Jella. Kahit saan ako mag-apply, hindi ako tinatanggap. Lumapit na rin ako kay Mang Jojo pero wala rin. Ayan kasi, minadali nating magsama. Tingnan mo tayo ngayon. Hirap na hirap. Halos mamatay na sa gutom. Tahimik na lang si Leo. Hindi na siya makasagot. Si Jella naman ay napaupo at napahawak sa ulo. Habang ang dalawang anak nila ay tahimik lang sa gilid. Doon nagsimulang mabuo sa isip ni Jella ang isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Hello? Lynn? Oh, te, napatawag ka. Pasensya ka na ha. Kailangan ko ng tulong mo, te. Bakit? Ano nangyari? Okay ka lang ba? Hindi na namin kaya dito, te. Hirap na hirap kami. Gusto ko na sanang mag-abroad. Kahit anong trabaho, papatusin ko. Para lang sa mga anak ko. Sigurado ka ba, te? Mahirap ang malayo sa pamilya. Mas mahirap na makita ko ang mga anak ko naghihirap. Wala akong magawa. Sandaling natahimik ang linya. Sige, te. Tutulungan kita. May kakilala ko dito naghahanap. Susubukan ko. Balitaan na lang kita. Makalipas ang ilang araw, ay tumawag ulit si Lynn kay Jella para ibalita na hiring pa yung kakilala ni Lynn sa abroad. Agad naman nag-asikaso si Jella sa mga papeles na kailangan para sa abroad at tinulungan ni Lynn si Jella para sa mga gastusin. Leo, ako na naghahanap ng paraan. May nahanap na akong trabaho. Mag-a-abroad ako. Ikaw na bahala sa mga anak natin. Saan ka naman kumuha ng mga panggastos dyan? Kung binili mo na lang yan ng pagkain, busog pa mga anak mo. Napabuntong hininga na lang si Jella sa mga pinagsasabi ng kanyang asawa at hindi na siya nagsalita pa. Ilang araw ang paghihintay niya ay dumating na ang araw ng pag-alis ni Jella. Mga anak, magpapakabait kayo dito Mag-aaral kayong mabuti. Babalik din si Mama. Mama, saan ka po pupunta? Ba't mo po kami iiwan? Mama, wag ka umalis. Dito ka na lang magtrabaho. Mga anak, makinig kayo. Mas malaki kasi ang sweldo doon sa abroad, mga anak ko. Promise, pagbalik ko, bibilhan ko kayo ng mga gusto nyong laruan. Mahal na mahal ko kayo. Bago tuluyang umalis si Jella, ay hinalikan niya ang kanyang mga anak at niyakap ng mahigpit. Sobrang sakit para kay Jella ang umalis at iwan ang kanyang mga anak. Habang papalayo siya, hindi niya napigilan ng pagluha. Ayaw man niyang iwan ang mga ito, pinili niya pa rin ang desisyong yun para sa kapakanan at kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagdating ni Jella sa ibang bansa, ramdam agad niya ang kaba at hirap ng bagong buhay. Pagkadating niya ay kinabahan siya habang kinakausap ang kanyang amo. Good morning, ma'am. I'm Jella, the new worker. Oh, nice to meet you, Jella. I hope you work well here. Yes, ma'am. I will do my best. Sinabi ng madam kay Jella ang lahat ng mga trabaho niya doon. Tagalinis ng bahay, maglaban ng mga damit, magluto at bantayan o alagaan ang nag-iisang anak ng madam. Jella dear, this is my son. His name is Alas, and he is 5 years old. Just take good care of him. My God, madam, your son is so handsome. Hello, Alas. I am your new nanny. Hello, Nanny. Araw-araw, inaalagaan ni Jella ang batang si Alas. Habang inaalagaan niya ito, hindi niya maiwasang mag-alala at mamiss ang sarili niyang mga anak. Hindi rin niya makontak ang kanyang pamilya dahil wala namang cellphone ng kanyang asawa sa Pilipinas. Namimiss ko na sila. Hindi ko man lang sila makamusta. Sige lang, sa unang sweldo ko, bibilhan ko sila ng cellphone para makausap ko na sila. Lumipas ang isang buwan, ay sumahod na si Jella. Agad siyang nakisuyo sa kaibigan niyang si Lynn na isabay ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Pinakisuyo niya rin na ipabili ng cellphone ng kanyang asawa at ibigay na lang ang natirang pera. Bes, pwede bang pasuyo? Pag magpapadala ka sa pamilya mo, pasabay na lang ako. Sige, Bes.
Don't worry, ako nang bahala. Saka pala Lynn, yung utang ko sa'yo, pwede bang sa susunod na sweldo ko na lang? Okay lang, wag mo munang isipin yon. Bayaran mo na lang pag nakaipon ka na. Maraming salamat talaga, Lynn. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Lynn kay Jella. Des, okay na. May cellphone na yung asawa mo. Naibigay na rin ni Mama yung pera. Pwede mo na silang tawagan. Salamat. Makakamusta ko na rin sila. Maraming salamat, Bes. Pakisabi rin sa mama mo. Thank you, ah. Pagkatapos noon, agad nag-text si Jella sa kanyang asawa at nag-video call sila. Mga anak, mama nyo oh. Pagkarinig nito, agad tumakbo ang mga bata papunta sa cellphone. Mama! Pagkakita ni Jella sa kanyang mga anak, hindi niya napigilan ng saya. Napaluhan na lang siya. Kamusta na kayo dyan? Miss na miss ko na kayo. Ayos lang kami. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay lang. Medyo mahirap pero kinakaya ko para sa inyo. Pasensya ka na, Jella. Hindi ako makahanap ng maayos na trabaho dito. Okay lang yon. Ang importante, nandyan ka sa mga bata. Ikaw ang bahala sa kanila habang wala ako. Oh, aalagaan ko sila. Huwag ka masyadong mag-alala. Bumili na kayo ng kailangan ninyo ha. Lalo ng mga pagkain ng mga bata. Oo, salamat. Malaking tulong to sa amin. Kahit mahirap dito, titiisin ko. Basta para sa inyo. Mag-iingat ka palagi dyan. Hintayin ka namin dito. Lumipas sa mga buwan. Isang araw, may nangyaring hindi nagustuhan ng kanyang madama. Alas? What happened? You're not taking good care of my son. Why did he fall down the stairs? Madam, I'm so sorry. I don't know how that happened. I didn't notice, Madam. Why didn't you watch him closely? What were you doing? You're always on your cell phone. Madam, I'm sorry. I just answered a call from my husband. I don't care about your phone. This is not the time for that, Jella. Madam, I'm really sorry. It won't happen again. I will take better care of Alas and watch him all the time. I'm so sorry, Madam. Umalis ang madam kasama si Alas, papunta sa ospital para ipacheck up ang bata. Naiwan si Jella sa bahay, tahimik at puno ng pagsisisi. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya ito nabantayan ng maayos. Kasalanan ko to. I'm sorry, Alas. Sana mapatawad ako ni Madam. Sana hindi niya ako tanggalin. Napaupo siya sa isang sulok at tuluyang napaluha. Pagbalik ng madam, mas naging malamig na ang pakikitungo nito sa kanya. Jella, be more careful next time. I don't want this to happen again. Yes, Madam. I'm really sorry. Mula noon, mas naging mahigpit ang kanyang madam. Bawat galaw ni Jella ay binabantayan at hindi na siya basta pinapayagang gumamit ng cellphone. Isang gabi, naglakas loob si Jella na magtanong. Madam, can I use my phone for a while? I just want to talk to my family. No, Jella. Finish your work first. You can't always use your phone. Okay, Madam. Dahil dito, lalo siyang nahirapan. Hindi na niya halos makontak ang kanyang asawa at mga anak. Isang gabi, habang mag-isa sa kanyang kwarto, hawak niya ang cellphone at tinitignan ng mga larawan ng kanyang pamilya. Miss na miss ko na kayo. Konting tiis na lang. Matatapos na ang kontrata ko. Sa kabila ng lungkot at hirap, pinili pa rin ni Jella na magtiis at magpatuloy dahil alam niyang umaasa sa kanya ang kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan. Kung dati ay halos araw-araw nakakausap ni Jella ang kanyang pamilya, ngayon ay minsan na lang, halos isang beses sa isang linggo. Hanggang sa dumating ang panahon na lumipas ang isang buong buwan na hindi man lang niya nakausap o nakamusta ang kanyang asawa at mga anak. Sa kabila nito, tuloy pa rin si Jella sa pagpapadala ng pera buwan-buwan. Tinitiis niya ang lungkot at pagod para lang masigurong may makakain at maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Isang araw, nakausap niya ang kanyang kaibigan na si Lynn. Bes, kamusta na? Natanong ba ni tita kung bakit di sumasagot sa tawag at text si Leo? Oo. Bakit daw? Anong nangyari? Yung cellphone ng asawa mo, nasira daw, nabagsak ng anak mo, kaya hindi na magamit. Ganun ba? Kaya pala hindi na sila sumasagot. Kahit nasaktan at nalungkot, pinilit ni Jella na intindihin ang sitwasyon.
Binaliwala na lang niya ito at hindi na nagtanong pa. Baka aksidente lang yun. Ayos mga bata kasi. Bibili na lang ulit ako sa susunod na sweldo. Pero sa totoo lang, mas lalo siyang nalungkot. Dahil sa simpleng bagay na yun, tuluyan na siyang nawalan ng paraan para makausap ang kanyang pamilya. Tuwing gabi, hawak niya ang kanyang cellphone, umaasang may mensahe. Pero wala. Kumusta na kaya sila? Okay lang kaya ang mga anak ko? Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Jella na magtiis at magpatuloy. Dahil para sa kanya, ang mahalaga ay napapadalhan niya ang kanyang pamilya kahit hindi na niya sila nakakausap. Lumipas ang 1 taon, dumating na ang buwan ng pag-uwi ni Jella sa Pilipinas. Punong-puno siya ng excitement dahil sa wakas, makakasama na niya ang kanyang pamilya. Ngunit bago pa man siya makauwi, may nabalitaan siya na ikinagulat niya. Isang araw, tumawag si Lynn. Bes, may sasabihin sana ako. Galing to kay Mama. Ano yun, Bes? Nung pumunta si Mama sa barangay niyo, may nakita daw siya. Ano? Sabihin mo na, Bes. Nakita daw niya si Leo. May kasama raw na ibang babae. Biglang natahimik si Jella. Ano? Imposible yan, Lynn. Hindi gagawin niya ni Leo. Bes, sinasabi ko lang yung nakita ni Mama. May pruweba ka ba? Baka naman nagkakamali lang ang mama mo. O baka sinisira niyo lang ang pamilya ko. Jella, bakit ganyan ka? Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi totoo yan. Kilala ko ang asawa ko. Bahala ka. Ayaw mo maniwala? Di wag. Sinabi ko lang yung totoo. Hindi ako naniniwala. Mali yan. Dahil sa gulat at sakit, hindi na pag-isipan ni Jella ang kanyang mga sinabi. Na-misunderstand niya ang sitwasyon at nauwi sa matinding pagtatalo ang usapan nila ni Lynn. Pareho silang nasaktan hanggang sa pareho na silang nagtaas ng boses at nauwi sa pag-aaway ang tawag. Sige, bahala ka sa buhay mo. Fine, wag na tayong mag-usap. Pagkababa ng tawag, naiwan si Jella na mag-isa. Magulo ang isip at mabigat ang dibdib. Pagka-uwi ni Jella, naglalakad siya papunta sa kanilang bahay. Bitbit niya ang saya at excitement. Sa wakas, makikita na niya ang kanyang pamilya. Ngunit habang papalapit siya sa kanilang lugar, may narinig siyang usapan ng mga kapitbahay. Ayan si Jella yan diba? Yung galing abroad? Oo, pero parang wala naman nagbago sa bahay nila. Di ba sabi nila, hindi na raw nagpapadala yan? Kawawa naman yung mga anak. Napahinto si Jella. Parang may kumurot sa dibdib niya. Hindi ako nagpapadala. Buwan-buwan ako nagpapadala. Pinilit niyang huwag pansinin ang narinig at nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, bigla siyang napatigil. Tahimik at walang pinagbago ang lahat. Ang bahay nila, luma pa rin. May mga sirang bahagi at parang napabayaan. Sa dami ng perang pinadala niya, wala man lang nagbago. Doon unti-unting gumuho ang mundo ni Jella. Bakit ganito? Saan napunta ang lahat? Mabigat ang bawat hakbang niya papasok ng bahay. Pagpasok niya, tumambad sa kanya ang kanyang anak na umiiyak sa isang sulok. Anak, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Agad siyang niyakap ng bata. Mama! Mama! Napahigpit ang yakap ni Jella habang napapaluha. Andito na si Mama. Huwag ka nang umiyak. Nasaan si Papa niyo? Nasaan si Kuya mo? Nagpunas ng luha ang bata bago sumagot. Umalis po si Papa. Saan siya pumunta, anak? Kasama po yung bagong mama. Parang tumigil ang mundo ni Jella. Bagong mama? Opo, lagi po siyang nandito dati. Tapos sabi ni Papa, hindi na daw po kayo uuwi. Kaya siya na daw po ang bagong mama namin. Hindi na nakapagsalita si Jella. Napaupo siya sa sahig habang yakap ang anak. Hindi totoo yun, anak. Hindi ko kayo iniwan. Hinahanap po namin kayo, Mama. Pero sabi ni Papa, wala na daw po kayo. Lalong nadurog ang puso ni Jella sa narinig. Hindi lang ang kanyang tiwala ang nasira, pati ang imahe niya bilang ina sa mga mata ng kanyang mga anak. Unti-unti nang nagbago. Napatingin siya sa loob ng bahay. Walang laman, walang pagbabago at halatang napabayaan. Lahat ng pagod ko,
Lahat ng sakripisyo ko. Para saan? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinanghawakan ni Jella. Ang pangarap niyang maayos ang buhay ng kanyang pamilya, napalitan ng sakit at katotohanang hindi niya inaasahan. Naiwan si Jella sa loob ng bahay. Nakaupo sa sahig at umiiyak. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na babae habang paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, ang lungkot at pangungulila niya sa ibang bansa. Para saan lahat yun? Saan napunta? Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Lumipas ang ilang oras hanggang sa may narinig siyang mga yapak papasok ng bahay. Dahan-dahan siyang tumingin sa pintuan. Paglingon niya, tumambad sa kanya ang hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawa, si Leo, at isang babaeng kasama nila. Parang tumigil ang mundo ni Jella. Agad siyang tumayo at nanginginig sa galit at sakit. Leo? Ano to? Sino yan? Nagulat si Leo sa kanyang nakita. Jella? Umuwi ka na? Sumagot ka! Sino yan? Lumapit si Jella. Hindi mapigilan ng emosyon. Ito ba yung kapalit ko? Ito ba yung dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin? Nasaan ang pera na pinapadala ko buwan-buwan? Nasaan? Bakit ganito ang bahay? Jella, makinig ka muna. Makinig? 3 taon ako naghirap. Iniwan ko ang mga anak ko para sa inyo. Tapos ganito? Hindi ganun kasimple. Hindi ganun kasimple. Niloko mo ko. Sinira mo ang pamilya natin. Nagsigawan sila sa loob ng bahay. Tahimik na umiiyak ang mga bata sa gilid habang pinapanood ang nangyayari. Sa sandaling yun, tuluyang nabasag ang lahat para kay Jella. Ang tiwala, ang pagmamahal at ang pamilyang pinaglaban niya sa loob ng maraming taon. Hindi na napigilan ni Jella ang galit at sakit na nararamdaman. Lumayas ka dito. Isama mo yung babae mo. Iwan mo sa akin ang mga anak ko. Wala kayong hiya. Wala kayong puso. Tahimik si Leo. Walang masabi. Hawak niya ang kamay ng babae at dahan-dahang umalis ng bahay. Ang mga bata ay umiiyak habang nakatingin sa kanilang ama na papalayo. Papa, wag po! Pero hindi na lumingon. Naiwan si Jella kasama ang kanyang mga anak. Wasak ang puso, pero pilit na nagpapakatatag. Sa mga sumunod na araw, halos hindi siya makabangon. Madalas siyang umiiyak. Iniisip ang lahat ng nangyari. Bakit nangyari to? Ginawa ko na ba ng lahat? Ilang araw siyang ganoon. Tahimik at punong-puno ng sakit. Pero paglipas ng ilang linggo, unti-unti siyang bumangon. Nagdesisyon si Jella na magpatuloy. Hindi na para sa asawa niya, kundi para sa kanyang mga anak. Hindi na siya bumalik sa abroad. Pinili niyang manatili sa Pilipinas para mabantayan at makasama ang mga anak niya. Naghahanap siya ng trabaho kahit mahirap. Hanggang sa natanggap siya bilang factory worker. Kaya ko to. Para sa mga anak ko. Araw-araw siyang nagtatrabaho. Pero kahit pagod, masaya pa rin siya dahil kasama na niya ang kanyang mga anak. Unti-unti, bumabawi siya sa kanyang mga anak sa oras, sa pagmamahal at sa pag-aalaga. Anak, anong gusto niyong kainin? Bilhin natin. Talaga po, Mama? Oo naman. Basta para sa inyo. Kada linggo, sinisikap ni Jella na mapangiti ang kanyang mga anak. Binibigay niya ang kaya niyang ibigay, hindi lang material na bagay, kundi oras at pagmamahal. Buti na lang at may naipon siyang pera mula sa pagtatrabaho niya sa abroad. Ginamit niya ito para ipaayos ang kanilang bahay. Buti na lang talaga. Hindi ko pinadala lahat-lahat. Unti-unting nagbago ang kanilang tirahan. Mula sa sira-sira, naging maayos at komportable. Paglipas ng mga buwan, nagkaroon pa siya ng mas malaking plano. Nagtayo siya ng maliit na tindahan. Sa simula, konti lang ang paninda. Mga basic na kailangan sa pang-araw-araw. Dito ko magsisimula. Palalakihin ko to. Araw-araw niyang inaalagaan ang kanyang negosyo habang nagtatrabaho sa factory. Inaasikaso rin niya ang tindahan. Unti-unti, lumaki ang kanyang kita. Lumipas ang 3 taon, hindi na lamang isang maliit na tindahan ang pagmamay-ari ni Jella. Isa na itong maunlad na mini-mart na dinadayo ng mga tao sa kanilang barangay. Ang dati nilang bahay na sira-sira ay isa na ngayong matibay at magandang 2-story house.
Ngunit higit sa material na bagay, ang pinakamalaking tagumpay ni Jella ay ang makitang masaya, malusog at nangunguna sa klase ang kanyang mga anak na sina Luis at Leia. Isang hapon, habang abala si Jella sa pag-ayos ng mga paninda sa kanyang tindahan, isang lalaking marungis at mukhang pagod ang tumigil sa tapat ng kanyang mart. Jella, kamusta ka na? Dahan-dahang lumingon si Jella. Bahagyang tumigil ang kanyang mundo nang makita si Leo. Malaki ang ipinagbago nito. Payat, luma ang suot na damit at baka sa muka ang hirap ng buhay. Anong ginagawa mo rito, Leo? Iniwan ako ng babaeng kasama ko noon. Kinuha niya ang lahat ng natitira sa akin. Wala na ako matutuloy, Angela. Nabalitaan ko ang tagumpay mo. Baka pwedeng humingi ng tawad at pagkakataon para sa mga bata. Napabuntong hininga si Jella. Noong una, akala niya ay mapupuno siya ng galit kapag muli niyang nakita si Leo. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay awa. Gayunpaman, alam na niya ang kanyang halaga. Leo, matagal na kitang pinatawad para sa ikatatahimik ng puso ko. Pero ang pagbabalik mo sa buhay namin, hindi na mangyayari yun. 3 taon ako nagpakahirap ng mag-isa, habang ikaw ay nagsasaya sa pera at buhay na hindi mo pinaghirapan. Binuo ko ang buhay na to nang wala ka. Gusto ko lang makita ang mga anak ko. Eksaktong lumabas ng bahay sina Luis at Leia na ngayon ay malalaki na. Sandaling napatigil ang dalawa nang makita ang kanilang ama. Ngunit imbis na tumakbo patungo rito, lumapit sila kay Jella at humawak sa kanyang kamay. Pa, okay na po kami rito ni Mama. Huwag niyo na po kaming guluhin. Doon na pagtanto ni Leo, ang laki nang nawala sa kanya. Ang pamilyang binaliwala niya ay naging matatag at matagumpay sa gabay ng isang inang hindi sumuko. Ito ang konting tulong para makakain ka. Umalis ka na, Leo. Huwag mong sirain ang katahimikang pinaghirapan namin. Inabutan ni Jella si Leo ng sapat na pera at pagkain bago ito dahan-dahang tumalikod at lumayo. Pinanood ni Jella ang paglalaho ng anino ni Leo sa dulo ng kalsada. Sa wakas, naramdaman ni Jella ang tunay na kalayaan. Alam niyang sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya bilang OFW at nilokong asawa, ang bawat patak ng kanyang luha ay naging pundasyon ng isang mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang mga anak. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.